Kung napanood nyo ang part 1 ng ating Cordillera Loop, ay minotor natin simula Tarlac hanggang sa bayan ng Bukod Benguet, kung saan natin nakita ang kamanghamanghang ganda ng isa sa pinakamatandang hydroelectric power plant, ang Ambuklao Dam. Bagamat hindi man naging maganda ang resulta ng ating day 1 dahil sa walang kumpay na pag-ulan at sa mga di inaasahang pangyayari, ay nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakbay. At sa pagpapatuloy ng ating Cordillera Loop, ano-ano pa kaya ang klaseng adventure ang naghihintay sa atin? Magagawa ba namin maikot ang buong Cordillera? Tara, at simulan na natin ang part 2 ng ating Cordillera Loop. What's up guys, good morning. It's 8 AM in the morning. Grabe, lamig dito sa hotel namin. Kahit wala na electric fan. Kala mo talaga nasa Baguio mga katry, sobrang lamig. Mamaya mga 9, maghanap kami ng mekaniko or welding shop para magawa ng paraan yun. Pero alam na namin yung gagawin para pansamantagal hanggang sa matapos natin itong 3 days natin na ito. Tutuloy namin dahil all goods naman ako mga katres, wala namang masakit na nakakatawan sa akin. Ito lang sugat na to and medyo maulan pa rin hanggang ngayon. So, malalaman namin kung ano mangyayari mamaya kung isasagat namin ng Sagada or bababa na kami ng La Union. Mga na lang kami mag-stay kasi hanggang ngayon umaambon pa rin pero wala na yung hangin na katulad kahapon. So, nasa taas na sila Gerald, tsaka sila Edward. Kanan na sila ng breakfast. Hindi na ako nakapag-outro kagabi. Dahil sa sobrang pagod, naubos yung energy namin talaga. Kakahanap na itong hotel na to. Kasi akala namin kagabi, sarado na yung mga hotel dahil mga patay yung ilaw. Ayun pala, brown out dito. Buti na lang, pagka-park namin dito, biglang lumabas yung, yung nagbabantay na itong hotel. Yung sakto, meron naman. Ako kami dito sa Alpine Lodge, 500 per head. Bali, itong kwarto namin ni Edward. Yan, kwarto namin is 1,000. Bali, 500 kami. Same lang dun sa presyo na namin, expect namin dun sa mga hotel dito or transient lodge. Yan. So yeah, tara balik na tayo sa taas para makapag-breakfast na tayo. Samahan na natin sila dun sa taas. Sa mga oras na to ay pinaplano na namin ang rutang aming daraanan. Nag-aalangan na kasi kami tumuloy pa Sagada dahil sa walang tigil ang pagbuhos ng ulan dito. At sinabihan na rin kami ng staff na signal number 1 na dito sa Benguet. Kaya minabuti na namin bumaba papunta ng La Union para hindi kami tuluyang maabutan ng bagyo. Sakto naman na may malapit na welding shop sa aming tinuluyan at agad kong pinuntahan para tanungin kung kayang gawin ito. May naisip kasi akong paraan para pagdoktongin lang ang nabali kong shifter. Hindi kasi ito uubrang weldingin dahil gawa siya sa aluminum. Buti na lang ay may naisip pang isang paraan si Kuya para pagdoktongin ang nabaling shifter at di basta-basta bumigay. Dahil sa malayo pa ang aming lalakbayin at baka bumigay ito sa kalagitnaan ng aming biyahe. Parang bubukol siya. So yun mga katrasahan naman tayo ng welding shop, no? Tinitira na ni Kuya yung natin. So, gano'n na yung ginawa, bracket natin. Tapos talagyan na nila ng bracket, tapos talagyan nila ng screw. Dun sa pinagbutasan. Yun lang talaga yung pag-asa para kumandar, tsaka kumapit siya dun sa motor natin. Kaya wala talagang magagawa dun sa bracket na yun. Nahirap. Sobrang hirap talaga yun. Naging successful, hindi naman nabiyak yung aluminum niya. No? Dahil ang ginawa mo na yung maliit muna, tapos din nilakyan nila para dun sa screw. So mamaya baka maghanap na lang tayo ng screw or bolt na isasalpak doon para tumibay siya at lalong tapos babalutan na lang din natin siya para mas tumibay pa. Suportahan natin. So update ko kayo mamaya pag in-install na natin. Ano ba? Darang lang ito.
Yo, what's up mga katres? I'm back. Tapos na yung motor natin. Ito yung ginawa. So, tig-anim na bakal to. Hopefully, tumagal siya. Yan yung ginawa. Medyo bent pa siya. Hindi pa maayos. So, pagdating na lang natin sa Manila, papalitan natin siya. Yun yung ginawa nila kuya. Salamat kila kuya dito sa shop nila. Ito, yung tabi lang ng ano namin, Alpine Lodge. Discard ko na lang yung pagdadrive natin para hindi matuloy yung mabalik kasi baka mamaya mapuwersa, maputol ulit, yun mahirap. Pero tingin naman natin maging mukhang matibay na to. Tapos yun yung gagawin natin. Tapos halis na tayo dito. Siguro medyo mahina na yung ulan. Mag-go na tayo, baka hindi na kami pumunta na Sagada dahil baka gabihin na kami sa kalsada, mahirapan na naman kami makahanap ng clean dahil hindi naman kami mga reserve. So yun, mamaya mga tres, alis na tayo. Ano na tayo, pack up lang tayo ng mga gamit natin doon. Taxi na tayo. Saan tayo ka? Kaliwa? Kanan. Wala. Wait lang. Wait lang ah. Kalaki. So yun mga tres, ride out na tayo. Maraming salamat kila kuya. Agawa na yung motor natin. So medyo magdadahan-dahan lang tayo, mag-iingat lang tayo sa clutch natin dahil medyo masakit pa yung paa natin and medyo malayo siya. Mahirapan akong ikambyo-kambyo siya. So tara, naway maging ligtas lang ang ating biyahe. Lord God, gabayan nyo kami Lord God ngayong araw. Let's go. Paalis pa lang kami sa transient ay kita na namin kung gaano kahirap ang magiging biyahe namin dito sa Cordillera. Dahil sa kapal ng hamog na halos maglaho na ang aming dinaraanan at sabayan pa ng pagulan. Grabe yung fog. Wala akong makita. Grabe yung fog. Umambong pa. At dito ay inabutan na kami ng malakas na ulan. Sakto naman ay pupunta kami ng gas station para magpagas. Lakas. Lakas ng ulan. Lamig. Grabe yung fog eh, no? Solid. Ulan. Alas na ulan. So, good luck sa atin. Papunta ng Besang Pass. Pero baka mag-lunch na muna kami dun sa malapit dun sa bago mag-Besang Pass. Kahit anong cafe dun or kahit anong pwede natin masilungan na para makakain tayo ng maayos bago bumaba ng Besang Pass. Sana lang talaga bago tayo bumaba ng Besang Pass is mahina ang ulan. Kaya nga eh. Alin? Patila mo tayo bago bubaba. Pwede naman kung wala naman tao dito eh. Pwede naman tayo magpatila eh. Raran. Kapote na kayo. Babasa na naman kayo. Sayang yung mga damit nyo. Ako nga, naka-short lang ako eh. Tarot. Ayun, sumasayaw na ako. Nasira kasi ano, na lost thread kasi mga katras yung dito. Di ko alam kung ba't na lost thread siya. Yan nilagyan natin ito. Dahil na yari tayo. Bugbog ang XSR natin. Medyo dismayado na kami sa mga oras na ito. Dahil di pa kami nakakalayo sa transient, tuloy-tuloy na ang paglakas ng ulan. Pero kita rin kasi sa ano sa Google Weather, talagang andi dito sa atin yung hangin. Medyo malayo naman yung bagyo pero yung hangin niya talaga sakop na sakop sa sa norte talaga dito, lalo pa dito sa taas. Grabe yung ulan. Walang humpay. Hinto siya saglit lang din. Ganito mangyayaring ulan. Kaya kaso pag mabilis tayo, lakas ng tama sa atin. Tapos may kasama pang fog kaya medyo mahirap. Ayan mga katres minsan di tayo nakakakita. Hindi masyado visible sa atin yung kalsada.
Grabe. So, on the way na tayo mga katres sa Besang Pass. Mga 1.5 hour. Doon na tayo. Dahil bababa na kami ng La Union. Di na natin tutuloy yung Sagada dahil sigurado yun. Umuulan din doon. Kasi nga, yun nga. Nakita namin sa weather na yun yan, na may 60% na chance of rain talaga. At yun nga, may bagyo. Sabi din ng mga lokal, kaya no choice talaga. Kailangan na namin bumaba dahil sure na walang ulan sa baba. At least, so yan, nakakapag-drive na tayo. Umaandar na yung motor natin na maayos. Kagabi kasi sobra 30 minutes, primera lang tayo. Medyo nagbugbog yung ano natin, yung motor natin. Kasi no choice talaga, kailangan namin umandar dahil wala kami matutuluyan. Alas 9 na nakarating kami sa transit namin. Grabe yung fog, sobra sa daan. Sobra, solid. So baka doon natin i-end yung ano natin, yung video natin sa Besang Pass. Sayang kasi gawin na natin part 2 to. Ulitin natin sa La Union dahil marami tayong mapupuntahan tourist spot doon mga katres. Doon natin ubusin yung araw natin. Bukas maaga kami gigising bukas para magkaroon ng laman yung content natin doon sa La Union. Dahil Monday sigurado konti tao doon, kaya makakapag beach tayo, masisilip natin yung falls doon sa La Union na konti ang tao. So update namin kayo update ko kayo pagdating namin sa Besang Pass. Dahil maulan. Wala tayong masyadong makikita dito sa ano. Nagpatuloy kami sa pagmumotor kahit malakas ang ulan. Dahil baka abutan pa kami ng bagyo at mas mahirapan pa kami bumaba sa paliko-liko at madulas na kalsadang ito. Grabe mga katres, kung nakikita nyo lang yung view na nakikita ko ngayon. Napakaganda ng Cordillera, nakaka-amaze. Ayun, napapalibutan tayo ng bundok. Tataas. Medyo maulan lang talaga, hindi natin ma-showcase ng maayos, pero ang ganda pumanik dito mga katres. Kailangan nyo lang na i-prepare yung plan nyo ng maayos talaga. Check the weather, yung tools, lahat yan, lahat ng kailangan gagamitin nyo sa isang long ride at matindihang ahonan. Maganda, sulit talaga pag nakita nyo to na walang ulan talaga. Pero may chance pa rin mga katres na uulanin kayo, pero hindi ganun kalakas, no? Kasi nasa taas kayo ng bundok eh. Ayun nakaka-amaze. Ganda ng sea of clouds niya kahit naulan. Fog ba yan o sea of clouds yan eh, ewan ko. Pero nasa taas pa rin tayo. Pababa pa tayo ng hindi ko alam kung saan to. Sila Gerald ang nagplano ng natin ruta ngayon. So yun, susundan lang natin sila. Ang ganda ng Pinas. 1 hour later. So yun mga katres, what's up? Nandito na tayo sa may Besang Pass, no? Kumain muna kami dito sa may eatery dahil doon pababa na yun is 1.5 hour, no? And it's already 1:30, no? Sigurado mga alas 3, alas 4 na tayo makakababa doon, kaya kumain muna kami. Tapos napakaganda ng panahon dito mga katres, walang kaulan-ulan, no? Doon lang talaga sa taas muulan. So pagbaba natin, hanap tayo ng hotel doon sa may La Union. O doon na tayo mag-stay for a night, and para matuloy natin yung vlog natin. Masulit naman natin tong ride natin. So tara, kakain muna tayo mga katres. Tom Jones na kami. Mga katres, 360 muna yung ginamit natin dahil natin ko yung GoPro natin. I think na ba tayo?
Nakuha ng tubig yun, si Selena, dahil ng lakas ng ulan. Sana marinig niyo yung audio ko, yung boses ko. Dahil hindi ko kinonect yung Bluetooth. No? Kasi nag-intercom kami. So yun yung isang way para marinig yung boses ko. Pero yun. Sana okay pagbaba natin ng La Union yung camera natin. So on the way na tayo, Pabesang Pass. Aakyat tayo, then bababa tayo na Candon. Ayun o. Hey! So let's go mga katres. Ito na tayo ng Besang Pass. Okay, lakas ng ulan mga pre. Lamig! Ay, dito na! Na, pababa na tayo. Ano nga sila? Cut nga sila. Woo! Pag! Sabi! Grabe yung pag-umakat rin, nakakamas oh. Ano yan? Hey! Siyete! Dito? Basta angas nyo dito sa likod, pre. Ang angas nyo dito sa likod. Oo, kita ka dyan. Alam mo, nasa Jurassic Park ka eh. Grabe yung pag mga ka-pre, solid. Ang mapal, di ko na sila nakikita dito. Ano meron? Eh, siya sa taas. Anton? Hindi nakita yun. Ito na umuwi ni Edward. Eh, Cha! Kamay ka sa akin, Cha! Let me welcome you to
harvest. Would you mind if we got started? Cause I see you as a rolling field, trapped inside a studio apartment. Let me hold on to you until you can see every play. And I will tell you something that I figured out the hard way. Heaven knows I do find a peace, paradise hidden